meron po sa Middle East, at panalangin po natin ang kanilang po safety. Meron po sa Europe, meron po sa Asia, meron po sa Amerika. Alam po, ilan sa atin ay meron po, marami sa atin ay meron po kamag-anak o kaibigan na nasa ibang bansa. Sila po ay umalis dahil meron po silang pangangailangan na kailangan tugunan sa kanilang po mga buhay. Ngunit, paano kung ginagamit din ng Diyos ang paggalang ng mga Pilipino bilang bahagi ng kanyang misyon? Meron po mga OFW na nagpupunta sa ibang bansa. Hindi po nila inakala na ang inisip nila ay magtatrabaho lang sila para doon sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Ngunit doon ay ginamit sila ng Diyos para po maging bahagi ng leadership ng iglesia. Pumunta sila doon para magtrabaho, pero hindi lamang yun ang misyon ng Panginoon sa kanila. Sila ay ginamit ng Panginoon para mas marami pang mga tao ang makakilala kay Jesus. Paano kung ikinalang ng Diyos ang mga mananampalatayang Pilipino para sa iba't ibang bansa upang maipadala rin ang Ebanghelyo sa pamamagitan nila? So, kung ikaw ay mananampalataya, umasa ka na hindi ka pababayaan ng Diyos, gagamitin ka niya upang ang kanyang mensahe ay marinig pa ng mas maraming tao sa ating pong mundo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Because when God scatters His people, He spreads His message. Hallelujah. Wherever you are, wherever God has placed you, God has a reason why He put you there. Inilagay ka ng Diyos doon upang ikaw ay maging daluyan ng kanyang mensahe sa buhay ng iba. Amen? Hallelujah. So, yan po unang makikita natin dito, no? Na ginamit ng Diyos ang pagkalat na yun para maipunla ang kanyang mensahe sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hallelujah. Pangalawang makikita natin dito, sinabi po sa Gawa, sa verse 4. Sabi dito, ang mga mananampalatayang nagkawatak-watak ay nangaral ng magandang balita saan man sila nagpunta. Okay? Therefore, sa English, sabi, those who were scattered went everywhere preaching the word. Pansinin niyo po, okay? Ang sinabi po dito, hindi po sinabi na ang mga apostol lamang ang nangaral. Hindi sinabi yung mga pinadala lamang ni Jesus nung siya ay pumunta sa langit. Medyo madami-dami yun, diba? Hindi lang yung 12. Ang sinabi po dito, those who were scattered, sabi dito, ang mga mananampalatayang nagkawatak-watak. Sino po dito ang mga mananampalataya? Taas po ang kamay. Nananampalataya po kayo kay Jesus. Okay? So, sige, baba na po. Hindi pa tayo nagkawatak-watak. Pero ito po ang katotohanan. Hindi man sila may mga posisyon o hindi man sila yung mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Yesus mismo ng harapan. Ngunit sila ay nanampalataya sa Diyos. Okay? Mga ordinaryo sa tingin natin. Hindi sila apostol, hindi sila leader sa church. Sila man ay mga pamilya, mga manggagawa, o mga negosyante, mga nangangalakal. Okay? Pinakita po dito ni Lucas na ang misyon ay isinasagawa ng buong iglesia. Ibig sabihin, kasama po tayo doon. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kasama ka doon. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay binigyan ng pagkakataon at binibigyan ng pagkakataon. Isang pribilehiyo po ang makapagbahagi ng isang napakagandang balita para sa ikabubuti at ikauunlad ng iba. Hindi lamang po sa mga lider ang pribilehiyong ito, hindi lamang po sa mga apostol, kundi sa bawat isang nananampalataya at nagbabahagi tungkol kay Kristo. Sabi nga po nila, the gospel spreads fastest when ordinary believers live on a mission. Mas madali na kumakalat ang Ebanghelyo
kung ang bawat isang mananampalataya ay namumuhay ng meron pong misyon ng Diyos sa kanilang pong puso. Sinabi po ni Apostol Pedro, pinapaalala niyo po sa atin sa 1 Peter 2:9 kung sino po tayo. Ang sabi ay, you are a chosen generation, a royal priesthood. You are people that are set apart for the gospel. You're set apart. You're a holy nation. You're a special people that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Na napakahalaga po nito na ating po makita. Nung tayo po ay naging mananampalataya, hindi po tayo nangyayatiling ordinaryo. Sabi mo sa katabi ko, hindi ka ordinaryo. You're special. Pag sa Pilipino, parang hindi magaling special ka. Ano eh, may kakulangan eh. Pero, special, ibig sabihin pinili ka, tinatangin ka ng Diyos. Pinili ka, pinili generasyon, you are a royal priesthood, you are a priest unto God. Tayo po ay bayang tinanan ng Panginoon, at tayo po ay tinatangin ng Diyos na bayan. Bakit? Bakit yung ginawa ng Diyos? Ano ang role? Bakit ganun yung pagkakabahagi sa atin kung sino tayo? Sabi siya ng dahilan that you may proclaim para atin mong ipagsigawan ang mga papuri ng Diyos na siyang tumawag sa atin mula sa kadiliman at tayo po ay nilagay sa liwanag. Sino pong masaya dahil wala sila sa kadiliman? Amen? Kung talagang masaya ka, dapat ipamalita mo, di ba? Kung nananalo ka yung paborito mong team, pinapamalita ko eh. Kung meron kang na-discover na isang bagay na napakaganda, pinapamalita mo. Kung meron kang episode na napanood na napakaganda, i-share mo sa iba. Hindi ba dapat i-share natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus ay nagbibigay ng kalayaan at kapatawaran? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit po tayo nandito. Para malaman natin at maunawaan natin ang ating pananampalataya, makilala natin ang Diyos at maipakilala rin natin sa iba. Sabi sa Matthew 5 verse 14, you are the light of the world. Tayo ang nagtataglay ng liwanag na para sa mundong ito na nasa kadiliman. Kaya paulit-ulit dito po sa Acts ay makikita po natin, you shall be witnesses to me. Ang bawat mananampalataya ay may panawagan na makibahagi sa misyon ng ating pong Diyos. Bawat isa po sa atin ay tinatawag ng Diyos, ay pinapaalala ng Diyos na ikaw ay may bahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Alam nyo, sa ating mga Pilipino, mabilis na kumakalat ang kwento. Diba? Meron tayong mga Marie. Mababalitaan po natin yung tungkol sa mga mananampalataya na binago yung buhay nila. Ngayon, makikita niyo po, meron po iba't ibang reaksyon. Meron po nagsasabi na hindi mo dapat ginagawa yan o hindi yan hindi lahat ang iyong kwento. Sabi mo sa katabi mo, yung kwento mo. Yung kwento mo ay maaaring maging dahilan upang may makakilala kay Jesus. Kaya dapat pag-Kristiyano ka, hindi ka suplado. Amen? Dapat tayo ay meron pong desire to share the gospel. And it starts with sharing your life story. Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Anong pagpapala ng Diyos sa buhay mo? And then sundan mo na, pwede rin gawin ng Diyos yan sa buhay mo. Kung kaya kong baguhin ng Diyos, kaya ka rin baguhin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.